Kabanata 511. Ikaw, Alice. Ma'am, hindi ko maintindihan, sabi ni Jerian, umiling-iling. Umalaklak si Juliet tapos biglang may naisip na tanong. Jerian, ano sa tingin mo ang ginawa ni Kendall para sumama si Tyr sa kanya? Umiling si Jerian, ipinahayag na hindi niya alam. Wala ka talagang alam, sabi ni Juliet, bago sinagot ang sarili niyang tanong, kung si Kendall iyon, gagamit siya ng pinakamarahas na paraan at ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan, na magpapabigay sa kanya kay Tyr. Kaya nga sabi ko walang utak si Kendall, hindi siya bagay na maging next head ng pamilya. Pinasahe ni Juliet ang kanyang mga templo. Hindi pumapayag si Tyr kapag maganda ang pakikitungo mo sa kanya, mukhang gusto niyang gawin ito sa mahirap na paraan. Kailangan kong baguhin ang plano ko ngayon. My lady, hindi ka na babalik sa Strego City. Siyempre gusto kong bumalik, ngunit hindi hanggang sa makuha ko si Tyr Summers at maalis si Carson York. Sige. Kahit na gusto ni Jeren na kumbansihin si Juliet na sumuko at mabilis na umalis sa Con City, hindi niya ito mapipilit kung tumanggi ito. Palagi namang ganito, sinunod lang ni Jeren kung ano man ang sinabi ni Juliet. Biglang tanong ni Juliet sa kanya na kakaiba, Jeren, iiwan mo ba ako balang araw? Natarante si Jeren. At saan pumunta? Tanong niya. Sagot ni Juliet, kanina, sinabi ni Tyr na interesado siya sa iyo, at may lugar daw na bagay para sa iyo. Hindi mo ba gustong malaman kung anong lugar ang sinasabi niya? Jeren, sa tingin mo ba ako ay isang metal na hola, pinapanatili kang nakakulong, samantalang ang totoo, hindi mo gusto ang nasa kulungang ito? Natahimik sandali si Jerian. Tinatreto niya si Juliet na parang pamilya, kaya ayaw niyang magsinungaling dito. Sa wakas, sumagot siya, actually, hindi ko rin alam. Haha. Tumawa ng mahina si Juliet. Parang mapait ang tawa niya. Sa pangunahing tanggapan ng sentro ng lungsod, nang malaman nila kung ano ang pinaplano ni Juliet sa lupain sa Westgate Plains, galit na galit si Drake Tucker at ang iba pa. Ang Juliet na iyon. Gusto niyang gumawa ng crematorium. I give her credit for thinking that way. Kung talagang maglakas loob ang babaeng iyon, pupunta tayong lahat at sisirain siya. Ano ito, Con City ang teritoryo natin. Masyado siyang puno ng sarili at masyadong agresibo. Galit na galit sila at gusto nilang agad na pawiin si Juliet. Ang mga taong ito ay medyo sikat at makapangyarihan bago dumating si Tyr sa Con City. Pagkadating ni Tyr ay mas tumaas ang pwesto nila. Bago iyon, walang nang ahas na guluhin sila. At ngayon, bueno, napunta ito nang hindi sinasabi. Sa sandaling ito, gustong yakapin sila ni Juliet at pretuhin silang parang alipin. Kahit sino ay magagalit sa sitwasyong ito. Si Tyr ay nakatayo malapit sa bintana, nakikinig sa iba pang nagrereklamo. Hindi siya masaya. Shut up! Mahinang sabi ni Tyr. Natahimik ang buong opisina. Tumingin si Tyr sa lahat ng tao sa kwarto at sinabing, paalisin mo si Juliet. She has Ian Lawson backing her up, do you guys dare provoke him? Pero Kuya Tyr, target ng woman na ito ang city center. Kung hindi natin siya matatakot ng kaunti, iisipin niyang passovers tayo, sagot ni Noah Lee. Hindi niya pinupuntirya ang sentro ng lungsod, ako ang pinupuntirya niya, ani Tyr. Kung gusto niyang gumawa ng crematorium sa Westgate Plains, hayaan mo siya. Magtayo na lang tayo ng ibang ruta para sa sentro ng lungsod. Kung talagang maglakas loob siyang mag-aksaya ng pera, dapat makipaglaro tayo sa kanya. Naintindihan naman ng iba ang plano ni Tyr. Speaking of pag-aaksaya ng pera, sinong makakatalo kay Tyr niyan? Imposible, kahit para sa pamilyang Jones. You guys do whatever you want, just don't bother about that woman. Change the route for the city center is the worst case scenario, but I will not let her have a chance to build a crematorium in Westgate Plains. Pagod at wala nang gustong sabihin pa, saka lumabas ng opisina si Tyr. Kinaumagahan, nagmaneho si Tyr at ang kanyang pamilya sa Prime City. Si Juliet naman, hindi man lang siya sineryoso ni Tyr. Sa totoo lang, umaasa siya na mabilis siyang kumilos. Ito ay dahil, sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, madali niyang mahahanap ang kanyang kahinaan. Kaya naman sinasadya ni Tyr na magsabi ng mga bagay na magpapagulo kay Juliet. Kung hindi siya gumawa ng hakbang at kinaladkad ito, si Tyr ay nasa isang matigas na posisyon. Pagdating niya sa bahay ni Carson sa Prime City, inihanda na ni Heather ang lahat ng ulam at naghihintay na dumating si Tyr at ang kanyang pamilya. Nandito na sila.
sabi ni Carson. Masayang binati nila ni Heather si Tyr at ang kanyang pamilya. Tinalubong agad sila ni Tyr at Winifred, Uncle York, Godmother. Magalang din silang binati ni Blair, Grandfather York, God-Grandmother. Good girl. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Carson at Heather si Blair ng personal. Ang dalawa sa kanila ay agad na nahulog sa batang babae sa sandaling nakita nila siya. Agad namang nagpasa ng pera si Heather kay Blair at binuhat ito. Blair, I heard na mahilig ka sa pork ribs. I made you some nice pork ribs, try them later and tell me how it tastes, okay? Galit na tumango si Blair. Okay. Lahat ay pumasok sa bakuran ng pamilya York, nagtatawanan at masayang nag-uusap. Parang bahay. Pagpasok nila, lumapit si Connie at binati, Kuya Tyr, Sister Winifred. Nang makita si Blair sa mga bisig ni Heather, kumislap ang kanyang mga mata. Si Blair ba ito? Ang ganda niya. Halika, buhatin ka nitong ate na ito, I'll take you somewhere nice to play. Nang ipasa ni Heather si Blair kay Connie, namula ang mukha ng batang babae at sinabi niya, sa totoo lang, big girl na ako ngayon. Hindi ko na kailangang buhatin. Hahaha. Habang nagtatawanan ang lahat, pinatayo ni Connie si Blair at hinawakan ang kamay nito. Hayaan mong dalhin kita sa isang lugar na masaya, okay? Oo. Galit na muling tumango si Blair. Sa sandaling ito, isang boses ang nagsabi, Ate Connie, ikaw ay kapareho ng henerasyon ni Tyr. Kaya, dapat mong hilingin kay Blair na tawagin kang Tia. Ang boses na ito ay walang iba kundi si Dixon Watt. Nagulat si Tyr. After so long, he was still staying in the York family's place, hindi pa siya umuuwi. Kinasusuklaman ito ng mga babae kapag tinawag sila ng ibang tao na matanda. Maliwanag, hindi nag-isip ng maayos si Dixon bago sinabi iyon. Galit na nakatitig kay Dixon, tinuro ni Connie ang pinto. Ikaw, Alice. Kabanata 512. May tanong ako. Napatulala si Dixon Watt. Hindi niya maintindihan kung ano ang mayroon siya, at kung may mali ang sinabi. Pumasok ang grupo sa bahay para kumain. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Winifred Zia si Heather Quelch na maglinis, habang inilabas ni Connie York si Blair Zia para maglaro. Para naman kay Dixon Watt, mag-isa siyang nagtungo sa hardin, sa kawalan ng dahilan kung bakit siya naroon. Si Tyr Summers naman ay sinamahan si Carson York sa pag-aaral. Inabot ni Carson ang isang USB flash drive kay Tyr pagdating nila sa opisina. Ang USB na ito ay naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa pamilyang Jones, bilang karagdagan sa mga detalye tungkol sa Great Sky Group. Mayroon ding mga profile sa pinakamataas na maharlika sa buong timog na dapat makatulong sa iyo. Kinuha ko ang flash drive mula kay Carson, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Uncle York, paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ay matanda na at wala kang pagnanais na magpatuloy sa pakikibaka, ngunit mukhang gumawa ka ng maraming paghahanda sa mga nakaraang taon. Humisi naman si Carson. Ang paggawa ng mga paghahanda ay hindi nangangahulugang kailangan mong gawin ang anumang bagay tungkol dito. Ito ay isang pag-iingat lamang. Tingnan mo, hindi ba ito kapaki-pakinabang? Tyr, kung gusto mong makitungo sa pamilya Jones, Case Jones, ang pangalawang master ng pamilya Jones ay isang magandang lugar upang magsimula. Case Jones. Tanong ni Tyr. Well, mauunawaan mo kapag napunta ka sa impormasyon sa flash drive na iyon. Ang pamilyang Jones ay anino na lamang ng dati nitong sarili. Ang pinakamahirap na haharapin sa Strego City ay hindi ang pamilyang Jones, kundi ang dakilang Sky Group, sabi ni Carson. Hindi ito masyadong ikinabahala ng Tyr, na nagkaroon ng iba't ibang karanasan sa ibang bansa sa mga nakaraang taon. Ang mga pamilya sa Timog ay pare-pareho sa kanyang paningin, at walang pinagkaiba sa mga langgam. Anong gagawin mo kay Juliet Jones? Tanong ni Carson. Umiling si Tyr. I'm thinking about it. I'm just waiting for her next move. If the enemy didn't take her next step, then I won't do anything. But when she did, her end is nearly. Inihilig ni Carson York ang kanyang ulo. Si Juliet Jones ay isang napakahusay na sangla. Mas mabuti kung hindi mo siya i-provoke hanggat kailangan mo. Mas mabuti pa, gamitin mo siya sa iyong kalamangan. Iyon talaga ang iniisip ko, sabi ni Tyr. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa talaga naiisip kung paano haharapin ang babaeng iyon. Madali ang pagpatay sa kanya, ngunit ang pagbawi sa nawalang lupa ay mahirap.
Ang pinakamahalaga ay nakaya niyang umakyat sa Con City, at sinubukan akong akitin sa kanyang tabi. Ibig sabihin hindi siya basta-basta. Nakangiting tiniyak ni Carson, "We'll take it one step at a time then." Ang dahilan kung bakit ang timog ng Celestial Empire ay hindi kailanman nakakita ng mga elite na kapantay ng mga nasa hilaga ay dahil ang timog ay palaging masyadong magulo. Wala pang taong namumuno. Tyr, sana ay maging helmsman ng timog. Haha, Uncle York, you're stretching this too far. Kahit na balang araw ay magpakita ang isang helmsman, ikaw iyon, hindi ako. Madilim ang kutis ni Carson na para bang may conclusion. Tyr, baka ikaw. Wala akong interes na maging hari ng timog. Ginagawa ko ito dahil gusto kong harapin ang pamilyang Summers. Ang timog ay hindi hihigit sa isang stopover para sa akin, matatag na pahayag ni Tyr. Si Carson ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. So, pagdating ng panahon, itatapon mo pa rin sa akin itong kalat. Nagkibit balikat si Tyr. Uncle York, nasa gitna ka na ng gulo. Kung hindi ikaw, sino pa? Sa sinabi nito, palihim na tinapik ni Tyr si Carson sa balikat. Uncle York, 50 ka pa lang. Malayo na yan sa dati. Bigyan mo ako ng 3 hanggang 5 taon. I will lead you to the pinnacle of the Celestial Empire to enjoy the scenery. How about it? Ang tuktok ng Celestial Empire. Gasp Carson, na naabot ang isang biglaang epiphany. Malinaw na may mas malalim na kahulugan ang mga salita ni Tyr habang nagpatuloy siya, Uncle York, ang pamilya Quelch ng Imperial Capitality ay may malapit na relasyon sa ninang, oo. Napaatras si Carson habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Tyr. Tyr, ikaw. Paano mo nalaman? Sumagot si Tyr, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong hula lang? Oo, sagot ni Carson na may matatag na paniniwala. Maniwala ka sa anumang sasabihin mo. Dahil malaki ang tiwala mo sa akin, magtulungan tayo. Walang mga hangganan ng henerasyon o edad sa pagitan ni Tyr at Carson sa sandaling iyon. Sila ay higit na katulad ng magkapatid na nagsimula ng kanilang sariling negosyo na magkasama, na may layuning palakihin ito. Mutual support at reciprocal na paniniwala hanggang sa ang lahat ay malapit na. Umalis ang dalawa sa study at nagpatuloy sa kanilang kwentuhan hanggang sa garden. Kasabay nito, nasa kamay ni Dixon ang kanyang mga nunchucks habang ginagawa niya ang kanyang mga kasanayan sa hardin. Pumunta dito si Dixon Watt para mag-propose ng kasal kay Connie sa ilalim ng utos ng patriarch ng pamilyang Watt mula sa West Suez. Tanong ni Tyr. Oo, pag-amin ni Carson. Pero hindi ko alam kung ano ang iniisip ng walang kwentang babaeng iyon na si Connie. Patuloy niyang binabaliwala si Dixon. I personally think he is sufficiently good. Well, ang mga kabataan ay may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip. Ang isang matandang tulad mo ay hindi maiintindihan, Tyr chuckled habang siya ay nagpatuloy, Uncle York, ay ang pamilya ng Canentine Mansion sa West Suez distinguished gentry sa Timog. Tama iyan, sabi ni Carson. Nagpatuloy si Tyr sa pagsisiyasat, ang dahilan kung bakit mo gustong makipag-ayos sa kanila noon ay dahil gusto mong gamitin ang kanilang impluensya para tumulong na magawa ang isang bagay. Umiling si Carson. Nagkataon lang ang pagkikita namin ng senior ng Canentine Mansion at wala nang iba pa. Pero sa pagkakataong ito, may intensyon kaming sakupin ang South. The Canentine Mansion was willing to lend a hand. Si Dixon, na nasa tabi ng hardin, ay sabay-sabay na natapos ang isang hanay ng mga diskarte. Nang mapansin niya si Tyr ay nagningning ang mga mata niya. Kuya Tyr, halika nga dito. May itatanong ako sayo. Nagulat si Tyr nang makitang si Dixon ang nagkusa na humingi sa kanya. What could this guy possibly want from me? Nalaman ba niya na ako ang bumaril sa kanya ng bato sa eskinita noong isang araw? Ngunit sa kabilang banda, may kamag-anak na interes si Tyr kay Dixon. Hindi niya sana lihim na sinusundan si Dixon hanggang sa eskinita kung hindi. Hayaan ko kayong mga kabataan dito, sabi ni Carson, tumatawa nang umalis. Samantala, lumapit naman si Tyr kay Dixon. Oo. Si Dixon ay nag-obeisance kay Tyr, na mukhang magalang. Kuya Tyr, gusto ko sanang itanong. Gusto kong itanong. Nauutuloy si Dixon. Hindi yun naaayon sa dating perception sa kanya ni Tyr. Siya ay palaging isang taong kumilos ng mabilis at matatag, at hindi kailanman naging ganito kakulit. Just say what you have to say. Bakit parang babae kang pumipikit? Napangisi si Tyr.
Natahimik sandali si Dixon bago siya tuluyang nagsimula. Kuya Tyr, I heard that Connie really liked you and refused to marry anyone but you. Gusto kong itanong, paano mo siya nagustuhan? Natulala agad si Tyr. Isang lalaking namimilipit at kumikibot para lang magtanong tungkol dito. Dixon, hindi ko talaga alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Connie was clamoring to marry me not because she loved me. It was because I cured her mother's disease. At bago iyon, sinabi ni Connie noon na magpapakasal siya sa sinumang magpapagaling sa sakit ng kanyang ina. Kabanata 513. Tutulungan kitang mailabas ang galit mo. Oh, medyo nadismaya si Dixon. Tumawa si Tyr sa saya. Iyon ang nangyari. Gayunpaman, mayroong isang paraan upang ligawan ang mga babae. Ito ay maaaring buod sa 8 salita at kilala bilang mantra ng 8 words. Mantra ng 8 salita. Nagliwanag ang mga mata ni Dixon. Kuya Tyr, ano itong mantra of 8 words? Tell me please. I'm begging you. Ipinatong ni Tyr ang kanyang baba sa kanyang kamay habang nagkunwaring nag-iisip sandali bago sumagot, huwag kang matakot mamatay. Gawin mo na lang. Anong ibig mong sabihin? Parang natarante si Dixon. Sa totoo lang, walang ideya si Tyr kung ano ang ibig sabihin ng 8 salitang iyon. Ito ay karunungan na ipinagkaloob sa kanya ni Juan Yates noong nakaraan. Sa tala na iyon, si Tyr ay hindi mas mahusay kaysa kay Dixon pagdating sa paghabol sa isang babae. Pareho silang walang alam sa usapin ng puso. Ang pagkakaiba ay si Tyr ay mas matalino kaysa kay Dixon. Hindi bababa sa Tyr ay hindi isang tao na basa sa likod ng tenga. Nang mapansin ni Dixon na nag-aalangan si Tyr na ipaliwanag ang tinatawag na mantra of 8 words, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Kuya Tyr, ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mo sa akin. I also have no clue, Tyr snarled internally. Kasi ganyang sinabi, gawin mo na lang. Nga pala, hindi ka ba nag-ayaw na tuparin ang kasalan bago ito? Annulled mo na ang engagement, so bakit mo sinusubukang ligawan si Connie? Are you actually in love with her? Matapat na umiling si Dixon. I don't have much interest in girls. Karamihan sa mga dating kontak ko ay lalaki. Natigilan si Tyr. Dixon scrambled to clarify, huwag mong intindihin si Kuya Tyr. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naglabas siya ng journal na lagi niyang daladala. Ito ay isang espesyal na paraan ng pagsasanay sa martial arts na natutunan ko mula sa aking nauna. Upang maging isang tunay na martial arts master, kailangan kong hamanin ang mga masters ng 18 martial arts. Sa loob ng bansa, at pagkatapos ay tipunin ang pinakamahusay mula sa 100 paaralan. Ang karamihan sa mga master na ito ay mga lalaki. Naliligaw pa rin si Tyr. Anong kinalaman niyan sa panliligaw mo kay Connie? Nagbigay ng utos ang lolo ko, kailangan kong magtagumpay o mamatay. Kung hindi ko papakasalan si Connie York, sisiguraduhin niyang mawawala ang husay ko sa martial arts, sagot ni Dixon na may mapait na tingin sa mukha. Mawawala ang iyong martial arts skills. Sa pamamagitan ng pagbali sa lahat ng paa ko. Natigilan si Tyr. Dixon was like a cat on hot bricks as he elucidated, if don't manage to woo Connie, Lolo won't allow me to go out to challenge those martial artists. Just look at what I have recorded in my journal. There napakaraming tao pa rin ang hindi ko pa hinahamon. So, ang dahilan kung bakit mo gustong pakasalan si Connie ay ang lolo mo. Tapos, pagkatapos mong ikasal, hahamunin mo ang mga martial arts masters sa buong mundo. Paano naman si Connie? Tanong ni Tyr. Sa halos hindi iniisip, pabago-bagong sagot ni Dixon, maaari siyang sumama sa akin. Haha, ang kulit mo talaga. Hindi ako nagatubili na mag-thumbs up sa paraan ni Dixon. Hindi talaga kita matutulungan sa paghabol kay Connie. Ngunit, kung gusto mong ipunan ang lakas ng 100 masters at tularan ang iyong primogenitor para maging isang karapat-dapat na martial artist, baka may mas mabuting paraan ako para matulungan ka. Anong paraan? Nagtanong si Dixon, isang kislap sa kanyang mga mata. May isang lugar na perpekto para sa mga taong katulad mo, sagot ni Tyr. Saan? Tumawa si Tyr at hinampes si Dixon sa balikat. Sinasabi ko sa iyo kapag nagawa mong ligawan si Connie. Kasabay nito, sa isang marangyang hotel sa Con City. Hinawakan ni Juliet Jones ang kanyang invisible crossbow sa kamay, direkta sa unahan. May isang lalaking nakaitim na nakasuot ng maayos na nakatayo sa harapan niya. Ang paraan ng pananamit niya ay nagpapahiwatig na siya ay isang intelligence officer.
Sigurado ka ba na wala si Tear Summer sa Con City? Tanong ni Juliet. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang malagim na ekspresyon, na ginawa ang itim na damit na lalaki sa hindi kapani-pani walang kaba. Sa kabila ng hindi taga Strego City, alam niyang nauna sa kanya ang reputasyon ni Juliet Jones bilang she-devil ng Strego City. Ito ay isang babae na basta-basta nabali ang mga paa at nakagawa ng mga pagpatay sa bawat pagkakataon. Oo, Miss Jones. Si Tear Summers ay wala sa Con City ngayon. Saan siya nagpunta? Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Juliet at itinutok ang kanyang crossbow sa lalaking nakaitim. Siya ay nanginginig at nagmadaling ibinulgar, pumunta siya sa Prime City upang hanapin si Carson York. Swoosh! Hinailan ni Juliet ang gatilyo. Ang palaso ay pinaputok ng malakas na sipol. Nanginginig sa takot ang lalaki. Sa paglipas ng panahon, isang kamay ang biglang humawak sa palaso, na ang dulo nito ay wala pang 1 pulgada ang layo sa noo ng lalaki. Damyugo ng husto ang kamay na may hawak ng palaso. Ang mga ugat sa braso ng monghe ay nakaumbok palabas, at ang kanyang mukha ay tila masakit. Bumalik siya sa lalaking nakaitim at sinabing, lumabas ka muna. Salamat. Ang lalaki, na parang binigyan ng amnestia, ay nagpasalamat sa kanyang tagapagligtas at mabilis na lumabas ng pinto sa abot ng kanyang makakaya. Sabay titig ni Juliet sa dumudugong kamay ng monghe. Jeren, bakit mo ginawa yon? Nalungkot talaga si Juliet. Siya ay palaging isang malamig na babae na walang pakialam sa buhay ng iba. Ngunit ngayong nasugatan na si Jeren, sumakit ang puso niya sa pinprick of pain. Okay lang po, my lady. Si Jeren ay nauna sa paglilinis ng kanyang sugat, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay sa ghost ng sumugod si Juliet. Hayaan mo akong tulungan ka, sabi niya. Gayunpaman, hindi niya namamalayan na napaatras siya. My lady, it is improper for men and women to touch each other. I can do it myself. Medyo nasaktan si Juliet. Jeren, nasa ganyang kalagayan na ang kamay mo, at nagmamalasakit ka pa rin sa propriety. Huwag kang gagalaw, ibendahe kita. Hindi na nagprotesta pa ang monghe at pinahintulutan si Juliet na tumulong sa pagbihis ng kanyang sugat. Napakalapit ng araw na pinaputok ni Juliet kanina kaya kailangan ni Jeren na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para mahuli ito. Ang sitwasyon ay katumbas ng pag-agaw ng bala gamit ang kanyang mga kamay, at ang malapit na alitan ay nagdulot sa kanya ng paghihirap. Sa unang tingin, halos maputol ang sugat sa palad ng kanyang kamay, at masasabing nakakabigla. Bakit ka ba galit na galit, my lady? Dahil ba hindi ka pinansin ni Tear Summers? Tanong ni Jeren. Sagot ni Juliet, I personally invited Tear to work with me to go against Carson York, but he went straight to that man's house. Jeren, do you think Tear is deliberately mess with me? Natahimik sandali si Jeren bago siya sumagot, bakit hindi kita tulungang ilabas ang iyong galit, binibini. Tumangala si Juliet sa kanya na may kislap na pagtataka sa kanyang mga mata. Jeren, anong kalokohan ang ginagawa mo? Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na wala kang laban kay Tear. So, what can you do to help me out? At Jeren, ang mga kamay mo. Hindi nilalayong mabahira ng dugo. Napapikit si Jeren, huminga ng malalim, at sinabing, my lady, kung hindi mo na talaga kaya, I am willing to plunge into eternal damnation for you. Kabanata 514. Isang maniacal monk. Si Juliet Jones ay naantig na parang hindi pa niya nararanasan. Hindi siya nagkaroon ng maraming kaibigan habang lumalaki. Higit pa rito, walang nagpakita ng tame time na pangangalaga sa kanya sa sarili niyang tahanan. Nang si Jeren ay kinuha ng sambahayan ng Jones ay naranasan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita ng pagmamalasakit. Ang monghe ay tapat sa kanyang Diyos at sinunod ang mga tuntunin. Minsan ay hindi siya nakapatay dahil ayaw niyang mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay. Ngunit bilang bodyguard ni Juliet, hindi siya magdadalawang isip na suwayan ang mga tuntunin kung nasa panganib ang kanyang may bahay. Pagamat naniniwala siya sa pagkakaroon ng Diyos, si Juliet ang nanguna sa kanyang puso. Hindi nagsinungaling si Jeren. Ang kanyang mga salita ay binigkas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na ang halaga ay walang hanggang kapahamakan, tutulungan niya si Juliet sa paglabas ng kanyang galit para kay Tear Summer sa ngalan niya. Kahit na kinilala ni Jeren na hindi siya katugma para sa Tear, sigurado siya na maaari niyang makuha ang isang piraso mula sa lalaki. Ang ulap sa isip ni Juliet ay tila nawala sa sandaling iyon.
She regarded the monk's simple-minded manner and responded with a smile, Jaren, don't be agresibo. I told you, I want to recruit their summers. We shouldn't use force. Don't worry about it. Hindi sumagot si Jaren, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng kaguluhan. Walang lubos na makapagtuturo kung ano ang iniisip niya. Noong gininto ang taglagas ng Oktubre, unti-unting naging malamig ang panahon. Ina na lugar tulad ng Con City, sa sandaling mahulog ang taglagas, bihira ang mga sightings ng araw. Kasalukuyang makulimlim na may mga maliliit na ulap sa itaas. Isang kalbong monk, na nakasuot ng ulo hanggang paa ng itim at may siyam na marka ng relihiyon sa kanyang noo, ang nakatayo sa labas ng pangunahing pasukan ng Autumn Field Group bago nagmarcha patungo sa foyer. Pinahinto ng doorman sa pasukan ng itim na damit na monghe at nilinaw ng magalang, pagbati sa guro. Hindi ito lugar para humingi ng limos. Gayunpaman, sumili ang nakakatakot ng ngiti sa mukha ng monghe. Hindi ako nandito para mangolekta ng limos. I'm here for Winifred Zia. Natigilan ang doorman. Nandito ka ba para makita si President Zie? May appointment ka ba? Bang! Sa sandaling maputol ang mga salita ng guard, biglang binasag ng monghe ang kanyang kamao sa tiyan ng isa. Ang lalaki ay nasa matinding sakit. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig at dumapo sa mga patak sa likod ng kamay ng monghe. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang isa pang doorman ay nagmamadaling lumapit sa monghe habang inilabas niya ang kanyang walkie-talkie at ipinaliwanag ang sitwasyon sa Departamento ng Seguridad. Bakit ang isang monghe ay umaatake sa iba? Naghahanap ka ba? Click. Tumangala ang monghe at sinakal ang may pinto. Nasaan si Winifred Zie? Ang individual ay nataranta at paulit-ulit na umiling. Ay, doorman lang ako. Hindi ko alam kung nasaan si President Zia. Umisi ang monghe, puno ng kasamaan ang kanyang mukha. Inihagis niya ang gwardya ng napakalakas kaya naitapon siya ng 7-8 metro ang layo. Walang makakapidyo sa umuusad na monghe sa pasukan. Umakbang siya, mabilis na naglakad papasok sa gusali ng Autumn Field Group. Kasalukuyang oras ng opisina iyon, at iba't ibang mga tauhan ang pumapasok sa loob ng kumpanya. Nang mahuli ang isa sa mga empleyado, ang monghe ay nagtanong sa malamig na tono, nasaan si Winifred Zie? Mukhang nataranta ang empleyado. I'm just a clerk. Paano ko malalaman kung nasaan si President Zie? Bang! Nagpakawala ng suntok ang monghe, agad na natamba ang empleyado sa lupa. Taglit na nabigla at kilabot ang lahat nang makita ang kanyang mga kilos. Nasaan si Winifred Zie? Bang! Sa isa pang suntok, isa pang empleyado ng Autumn Field Group ang binugbog at pinalipad. Tell me, nasaan si Winifred Zie? Ay! Ako na lang ang bahala sa pagwawalis ng sahig, ikaw. Smack! Tunay na walang awa ang monghe. Hindi man lang niya iniligtas ang babaeng naglilinis, niregaluhan siya ng sampal. Ang babae ay natamba sa lupa bilang isang resulta. Sa loob lamang ng 20 segundo, ang bulwagan ay napuno ng masakit na mga alulong ng anguish na umalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Nang ang monghe ay malapit ng umakyat sa hagdan, sina Joseph Zia at Graham Davis ay bumaba sa hagdan. Tinundan sila ng 8 security guard mula sa security department. Ang lahat ng mga security guard na ito ay napakahusay, at kabilang din sa kanila ang Wolf's Den No. 9, si Sheldon Hayes. Matagal na ang nakalipas, gumawa si Tyr ng panuntunan na araw-araw, maraming miyembro ng Wolf's Den ang ipapadala para protektahan ang Autumn Field Group at ang pamilya ni Tyr. Noong nakaraan, 2 miyembro ng Wolf's Den ang palaging nakatalaga upang protektahan ang Autumn Field Group. Ngunit ngayon, walang sino man sa Con City ang nangahas na magdulot ng kaguluhan sa kumpanya. Bukod dito, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay patuloy na sinasanay ang kanilang mga sarili upang maging mas mahusay. Upang hindi makagambala sa kanilang pag-unlad, inayos ng Tyr na isang tao lang ang lalabas sa Autumn Field Group araw-araw. Ngayon, si Sheldon Hayes, No. 9 ng Wolf's Den. Sino ka? Ano ang gusto mo kay President Zie? Wala si President Zie ngayon. Kung may sasabihin ka, pwede mong sabihin sa akin, sabi ni Joseph. Totoong wala si Winifred sa kumpanya. Pumunta siya sa Prime City kasama si Tyr. Sa kanyang pagkawala, si Joseph ang namamahala sa lahat ng mga gawain ng Autumn Field Group. Ang monghe ay tumangala kay Joseph Zia, ang masasamang ekspresyon ay naka-frame pa rin sa kanyang mukha. Wala sa paligid. She truly isn't here. She's in Prime City. Kung nandito ka para manghingi ng limos, mabibigyan ka namin ng pera.
Please wag kang manggulo dito. Umalaklak ang monghe. I'm not here to beg for handouts. Kung wala si Winifred Zia, sino ang namamahala sa Autumn Field Group? Ako nga, sagot ni Joseph. Ako ang Vice President ng Autumn Field Group. Ano ba talaga ang gusto mo? Nandito ako para dukutin si Winifred Zia, pero dahil wala siya dito, kailangan mong gawin. Ang monghe ay hindi pumalo sa paligid ng bush sa kanyang mga intensyon. Nang matapos ang kanyang mga salita, nilapitan niya si Joseph sa bilis ng liwanag at tinangka siyang sakupin. Agad na tumayo ang dalawang security guard sa harap ng monghe, hamarang sa kanyang daraanan, at pinagsabihan, mapangahas. Gayunpaman, ang monghe ay agad na hamhampas, pinalipad sa himpapawid ang dalawang security guard. Isang eksperto. Napakunot ang noo ni Sheldon Hayes nang makita ang eksena habang palihim niyang sinisira ang kanyang lakas. Pinalibutan na ng ilan pang mga security guard ang monghe. Ngunit isa-isa niyang nilagpasan ang mga ito, ang kanyang bibig ay muling kurba sa isang napakasamang arko. Bang! 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 Muli, umalangaw-ngaw ang bulwagan sa tunog ng isang maindayog na sigaw at hiyawan. Ilang sandali pa, ang mga security guard ay pinaalis ng monghe sa silid. Ang isa ay nakatanggap pa ng suntok sa ulo na nabasag ang kanyang bungo at nagdulot ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang 7 butas. Mahina, ninisyon ng monghe, muling tumingin kay Joseph. Walang kamalay-malay na napaatras si Joseph, ngunit nahuli siya ng monghe. Kabanata 515. Huling paglabas ni Sheldon Hayes. Sa takdang panahon, sinamantala ni Sheldon Hayes, na nag-iipon ng kanyang lakas, ang pagkakataong umahan na parang pana na ipinuputok, na pinaalis ang monghe sa pamamagitan ng isang paputok na suntok. Napaatras ang monghe, huminto sa pasukan ng bulwagan, at sa sandaling tumayo siya, muling sumugod si Sheldon, ibinato ang kanyang unang pasulong. Habang pinipigilan ng monghe ang kanyang mga palad, may mahinang kalabog. Napakalakas ng puwersa kaya't ang monghe ay napaatras muli ng ilang hakbang, at sa wakas ay umatras sa bukas na espasyo sa labas ng pinto. Nagmamadaling lumabas si Sheldon at malamig na tinitigan ang monghe. I don't care who you are or who sent you here. This is no place for you to behave in such a outrageous fashion. Hihihi. Muling ngumisi ang monghe, na nagpapakita ng hilera ng mapuputing ngipin. I think makakahanap ako ng disenteng kalaban dito. Ang monghe ay tila nasiyahan sa pagganap ni Sheldon na siya ay lubos na galit na galit. Ngayon, papatayin mo ako, o wawakasan kita. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang monghe ay tumalsik pasulong sa napakabilis na bilis. Naramdaman ni Sheldon ang isang bulubunduking pressure na sumugod sa kanya, ngunit hindi siya nang ahas na maliitin ang kaaway, kaya handa siyang tumugon sa banta. Bang! 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 Hinarap ng Wolf's Den member ang galit na galit, malalakas na pag-atake ng monghe, at nakayanan lamang ng ilang suntok bago itinapon pabalik. Napakalakas. Nadurog ang puso ni Sheldon. Idiniin niya ang kanyang mga paa, at nang sumugod ang monghe, nagwalas siya gamit ang isang paa. Smack! Ah! Ang tili ni Sheldon ay agad na napawi. Ang paa na kanyang sinipa palabas ay naharang ng monghe, na hinawakan ng isang kamay si Sheldon sa bukong-bukong, at hinampas ang kanyang paa gamit ang isa pa. Para bang ang isang laryo ay nabasag sa kalahati, sa isang matunog na snap, ang paa ni Sheldon ay walang awa na napilayan ng monghe. Ang mga hiyawan ay namamanhid sa tenga, ngunit ang monghe ay walang kahit kaunting intensyon na maging isang mabait at maawang santo. Hindi siya tumigil matapos mabali ang isang binti ni Sheldon, bagkus ay agad niyang hinawakan ang palso ni Sheldon at pilit itong pinitik. Basag. Tunog iyon ng pagkabali ng buto, na sinundan ng nakakatakot na tunog ng sirang buto na tumatago sa laman ni Sheldon. Halos mahimatay si Sheldon sa sakit, ngunit hinawakan siya ng monghe sa lalamunan at itinaas sa hangin. Sunod-sunod na hamampas ang kanyang kamao sa tiyan ni Sheldon. Sa bawat suntok, tila mapupunit ang mga laman loob ni Sheldon, at bumulwak ang mga subo ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang monghe ay patuloy na naghagis ng 12-dosenang suntok sa tiyan ng isa, at hindi tumigil hanggang sa tumahimik si Sheldon. Sa ngayon, duguan na ang tiyan ni Sheldon. Inihagis ng monghe si Sheldon sa lupa. Nakatitig pa rin sa kanya ang mga mata ng ibang lalaki. Ang number 9 ng Wolf's Den ay patay na. Siya ay pinatay hanggang sa mamatay ng nakaitim na monghe. Paano siya makakapagpahinga sa kapayapaan? Si Joseph Zia at ang iba pa sa pasukan ng bulwagan ay natulala sa katatapos lang na eksena.
Biglang nagkagulo ang Autumn Field Group. Ang monghe ay muling sumulong kay Joseph. Sa pagkakataong ito, walang nang-ahas na lumapit para pigilan siya. Dahil wala si Winifred Zia, dapat sumama ka sa akin. I just need to take one person back with me to do my job. Since you're the company's vice president, I'm sure Tier Summers will be just anxious kapag nalaman niyang meron ako sayo. Hihihi. Dahil doon, hinawakan ng monghe si Joseph na hindi nang ahas na lumaban at hayagang umalis sa Autumn Field Group. Kasabay nito, ang South Rivers Prime City, ang York residence. Nang makatanggap si Winifred ng tawag sa telepono mula kay Graham Davis, napatulala siya. Isang monghe ang bumisita sa Autumn Field Group, pinatay si Sheldon Hayes at isang security guard, at banihag si Joseph. Ano ba ang nangyayari? Hindi nang ahas si Winifred na itago ang bagay na iyon at agad itong ipinaalam kay Tyr. Nang malaman ni Tyr ang balita, kumulog ang kanyang mukha. May guts ka, Juliet Jones. Ang walang katapusang mga alon ng puot ay sumiklab mula sa kanyang figure. Siya ay namumula ganap na galit na galit. Kaya't si Winifred na tumabi sa kanya ay natakot sa asawa. Tyr, don't do that. Medyo natatakot ako. Medyo kinakabahan niyang bulong. Huminga ng malalim si Tyr at sinubukang pakalmayan ang kanyang isipan. Paglingon kay Winifred, malungkot niyang sinabi, Winifred, you and Blair stay here at the York residence. Don't go anywhere. I'm heading back to Con City right now. Habang nagsasalita si Tyr, hinawakan niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Torbert Octavius. Torbert, pumunta ka agad sa Hillside Villa sa Lunar Mountain. Protektahan ang aking biyenan at ipaalam kay Max Cheever na lahat ng tao sa Wolf's Den ay dapat maging handa para sa labanan. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay nagsasagawa pa rin ng may-sensinang pagsasanay gaya ng dati. Wala silang ideya na patay na si Sheldon. Si Torbert ay natutulog sa ibabaw ng mga itinapon na gulong sa Wolf's Den nang matanggap niya ang tawag mula kay Tyr. Tumayo siya nang may panimula. Ang kanyang pagkilos ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa loob ng Wolf's Den. Ang boses ni Torbert ay dinadala sa buong Wolf's Den ay handa na para sa labanan. Sheldon ay patay na. Siya ay clobbered sa kamatayan. Sa sandaling sinabi ang mga salita, natigilan si Torbert at gayon din ang iba pang miyembro ng Wolf's Den sa paligid niya. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay walang awa na nag-away sa isa't isa sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay, ngunit sa sandaling umalis sila sa gusali, sila ay magkapatid at kasing lapit ng pamilya. Nang malaman nila ang pagkamatay ng kanilang kapatid, namumula ang mga mata ng lahat. Tyr, anong nangyayari? Maliban sa unang pagkakataon na dumating siya para bugbugin ang lahat, sa kasalukuyan, ginugol ni Torbert ang natitirang oras sa pagtulog at ang mga sideline at halos hindi nakikisali sa Wolf's Den sa pagsasanay. Gayunpaman, siya ay, pagkatapos ng lahat, isang miyembro ng Wolf's Den at ang number 1 nito. Nang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ni Sheldon, nalungkot din siya mula sa kanyang ilalim na puso. Walang oras para magpaliwanag. Gawin mo ang sinasabi ko. Ipaalam sa lahat ng tao sa Wolf's Den na aayusin ni Max lahat, at hintayin ang aking mga tagubilin, sabi ni Tyr. With that, binabanan niya ang tawag. Noon ay maririnig ang dagindong na tunog ng isang sasakyan sa labas ng Wolf's Den. Ang lahat ay nasa gilid habang sila ay nagkukumahog patungo sa pinto. Sa labas, huminto ang isang pickup truck na lulan ang katawan ni Sheldon. Nakita si Max na kausap ang driver. Sina Stephen Cole at Matthew Collins ang unang sumugod sa pickup truck. Nang mapagmasdan nila si Sheldon, na nakahiga sa sasakyan, umungol sila na parang mga mababanges na hayop. Kabanata 516. Tyr Summers, Rage. Halatang takot na takot sa grupo ang driver ng pickup, nanginginig sa takot. Ipinatong ni Torbert Octavius ang isang kamay sa balikat ng driver at sinubukang magsalita sa napakakalmang tono, huwag kang matakot, hindi ka nila sasaktan. Ipapasakay mo ba ako? Okay. Ang driver, na parang nakakita ng ghost, ay sumugod sa driver's seat sa unang pagkakataon. Ang lugar na ito ay kakilakilabot at walang pinagkaiba sa pagiging nasa kailaliman ng impyerno. Iniangat na ni Matthew Collins ang katawan ni Sheldon Hayes mula sa sasakyan. Pinalibutan siya ng grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den, namumula ang mga mata. Max, bantayan mo sila at hintayin ang tawag ni Tyr, utos ni Torbert habang tumatalon sa pickup at nagmaneho sa malayo.
Kasabay nito, tila naramdaman din ng mga lobo at Tibetan Mastiff sa loob ng Wolf's Den ang mga alon ng kalungkutan. Nang iangat ng unang lobo ang ulo nito at umungol sa langit, nagsimulang sumunod ang iba. Bigla, ang buong Wolf's Den ay umalangaw-ngaw sa galit na sigaw ng mga lobo at Mastiff. Ang mga alulong ay hinabi sa isang kalagim-lagim na overture na bomb-alot sa Wolf's Den. Mahigit 20 miyembro ng Wolf's Den ang nakatayo sa tabi ng bangkay ni Sheldon nang walang sabi-sabi, na parang nasa tahimik na pagluluksa. Hanggang sa 30 segundo ang lumipas ng unang sumuntok si Matthew ay sumabog ang hangin na may maugong na putok. Who was it? Who the hell had the guts to kill Sheldon? Let's go. Ngayon, ipaghihiganti natin siya. Biglang nagalit ang lahat ng miyembro ng Wolf's Den at gumagalaw. Nag-aapoy sa galit ang kanilang mga puso. Nang makitang malapit nang umikot ang sitwasyon, nagmamadaling umungol si Max, lahat, huwag kayong masyadong excited. Sabay-sabay na napanganga ang mga miyembro ng Wolf's Den kay Max. Chief Max, patay na ang number 9 natin. Gusto namin siyang ipaghiganti. Umalis ka nga. Huminga ng malalim si Max. I know it's unbearable. I feel the same, but we have to think before we act. Alam mo ba kung sino ang pumatay kay Sheldon? Isang tanong na straight to the point. Tama yan. Sino ang pumatay kay Sheldon Hayes? Sino ang dapat nilang paghihiganti? Chief Max, alam mo ba kung sino ang pumatay kay Sheldon? Tanong ni Stephen Cole. Umiling si Max. I also have no clue. But since Brother Tyr ordered you all to be prepared, that means he'll definitely allow you to personally go and higantay Sheldon. So you all have no need to fret. Sa ngayon, magsama-sama tayo at ihiga si Sheldon sa likod ng Wolf's Den. Pagkatapos, hintayin natin ang tawag ni Kuya Tyr. Matapos kumalma ang mga miyembro ng Wolf's Den, wala na silang sinabi pa habang nagsimula silang maghukay ng hukay sa likod ng Wolf's Den. Hindi nagtagal at nahukay ang hukay. Sa pamamagitan nito, inilibing ng grupo si Sheldon dito. Walang labis na mga salita o maraming formalidad. Tahimik lang na binibigkas ng mga miyembro ng Wolf's Den sa kanilang mga puso, pahinga sa kapayapaan, kuya. Ipaghihiganti ka namin. Samantala, ang lahat ay magpapatuloy sa karangalang taglay mo at magpapatuloy. Hapon na ng mga oras na ito. Nagmaneho si Tyr Summers mula sa Prime City hanggang sa Con City sa isang agresibo na sugod. Ilang beses akong tumawag sa daan. Ang mga tawag na ito ay ginawa kay Drake Tucker, Jade Laurel, Noah Lee, at sa iba pa. Ang tawag sa telepono ay mayroon lamang isang mensahe upang pakilusan ang kanilang mga tauhan at palibutan ang hotel kung saan nakatira si Juliet Jones. Si Tyr Summers ay lubos na nagalit ng isang beses. Ang kanyang unang impresyon kay Juliet ay hindi malapit sa masama. Siya ay dumating lamang sa Con City at walang ginawang kakaiba. Ang kanyang mga aksyon ay maaaring ituring na mabuti. To think na hahatakin niya ang ganoong stunt. Hindi mo ari ni Tyr kung bakit gagawin ni Juliet ang ginawa niya ng biglaan. Ngunit anuman ang kanyang layunin, dapat na mamatay si Juliet Jones ngayon. Ang monghe na nakatayo sa tabi ni Juliet Jones ay, nang walang pag-aalinlangan, ay makakatagpo ng isang kakila-kilabot na wakas. Noong unang pagmasdan ni Tyr si Jaren, talagang nagkaroon siya ng magandang impresyon sa kanya, dahil bagaman ang lalaki ay ang subordinate ni Juliet, napansin ni Tyr na iba siya. Tinubukan din ni Tyr ang kanyang lakas at nalaman na hindi ito masama. Naisip pa ni Tyr na i-recruit ang monghe sa Wolf's Den. Ngunit ngayon, ang posibilidad na iyon ay wala na doon. Pumilis ang sasakyan patungo sa hotel kung saan naroon si Juliet Jones. Kasabay nito, sa Con City, na naging mapayapa sa sometime, isang unos na tidal wave ang umusbong pagkatapos ng ilang mga tawag sa telepono mula sa Tyr. Ang pinakamayaman sa Con City, si Drake Tucker. Reyna ng alahas ng lungsod ng Con, si Jade Laurel. Ang underground king ng Con City, si Noah Lee. Ang apparel mogul ng lungsod ng Con, si Zachary Smith. Higanti ng real estate ng Con City, si Donald Lewis. Ang lahat ng mga bigwig ng Con City ay nagsimulang kumilos. Ginamit nila ang lahat ng kanilang koneksyon at pinakilos ang isang malaking bilang ng mga tao na nagmamadaling pumunta sa hotel na tinutuluyan ni Juliet. Ang lugar ay siksikan sa lahat ng direksyon. Mayroong hindi bababa sa ilang libong tao doon. Sa isang iglap, nagkagulo ang kabuuan ng Con City. Kasabay nito, sa opisina ng pamunuan ng munisipyo, ang telepono sa mesa ni Ian Lawson ay pumuputok sa mga tawag at patuloy na nagre-ring na parang kilalang sirena.
Ang mga tawag ay pawang mula sa kanyang mga nasasakupan, ang nilalaman nito ay nagsasangkot ng lahat ng antas ng pamumuhay na nag-uulat lamang ng isang piraso ng balita. Ang mga nangungunang numero ng iba't ibang mga industriya sa Con City, ay lahat ay agresibo at pinakilos ang lahat ng kanilang mga puwersa, at ngayon ay nagmamarcha patungo sa hotel ni Juliet. Sa oras na ito, ang highway papunta sa hotel ay gridlocked at ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Con City. Nakaramdam ng kirot si Ian sa kanyang anit. Agad niyang pinigilan ang buong platform ng social network at naglabas ng matinding babala sa pamamagitan ng mga ito. Pagkatapos, isa pang utos ang ibinigay para pakilyusan ang mga pulis na sumugod sa hotel upang mapanatili ang kaayusan. Hindi pa naiisip ni Ian kung ano ang eksaktong nangyari. Masyadong biglaang nangyari ang lahat. Napakabigla nito na wala siyang ginawang paghahanda. Mahusay na pinuno, nagsimula na ang lahat ng lungsod ng Con na gumawa ng kanilang hakbang. Ang tanging tao na may kapangyarihang tipunin sila ay si Tyr Summers, ipinaabot ng kalihim ang impormasyon kay Ian. Alam ko. Huminga ng malalim si Ian, saka diretsyong diniyal ang private cellphone number ni Tyr. Hindi nagtagal ay sinagot na ang tawag. Maririnig ang boses ni Tyr sa telepono. Great Leader Lawson, what is it? Tyr Summers, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? I've made it clear to all of you that Juliet Jones is not to be messed with. What are you trying to pull? Pagsisiyasat ni Ian sa tono ng pagtatanong. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ay ibinaba na ni Tyr ang telepono. Nawala nang masabi si Ian habang pinakikinggan ang tunog ng beep mula sa kabilang linya. Tyr actually unceremoniously hung up on him. Kabanata 517. Walang deal. Tiniil muli ni Ian Lawson ang numero ni Tyr Summers, ngunit laging abala ang linya. Sa madaling salita, ibig sabihin ay na-blacklist siya ni Tyr. Bastos. Si Ian, na noon pa man ay napaka-culture at composed, ay hindi maiwasang magmura. Tinundan ito ng galit na pagkabasag ng phone niya sa desk. Nakipag-ugnayan ka ba kay Juliet Jones? Anong nangyayari? Tanong ni Ian sa sekretarya. Ang sekretarya, gayunpaman, ay walang magawang sumagot, mahusay na pinuno, ang telepono ay hindi gumagana. Ang signal sa hotel ay naharang ng mali siya. Tingin pa rin ba nila sa akin, Ian Lawson, bilang kanilang pinuno? Ang mga ugat sa noo ni Ian ay sesubog na. Isumbong ito sa Prime City at humingi ng mga armadong pampalakas ng pulisya. Nagmamadaling umalis sa kanyang opisina, si Ian ay nagtungo sa hotel ng mabilis hanggat kaya niya. Samantala, nagmaneho si Tyr sa hotel. Sa katunayan, nang makita niya ang magulong eksena sa harap ng hotel ay medyo natigilan din siya. Hindi niya naisip na ang ilang mga tawag sa telepono na ginawa niya ay talagang lilikha ng isang napakalaking kaguluhan. Ang hotel ay konektado sa pamamagitan ng isang malawak na kalsada na humantong sa mga bisita sa hotel. Sa sandaling ito, ang kalsada ay puno ng mga itim na sedan na kotse. Ang bawat kotse ay ganap na okupado ng mga pasahero, at marami pang sumunod sa likuran. Sa madaling salita, masikip ang kalsada sa mahabang pila. Umabot ito hanggang sa likod ng halos 2 kilometro. Pagpasok ng sasakyan ni Tyr sa loob ng hotel ay agad na lumapit si Drake Tucker at ang iba pa. Kuya Tyr. Kuya Tyr. Kuya Tyr. Ang tuloy-tuloy na pagbati ni Brother Tyr ay umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Lahat ng nakatayo doon ay isang malaking shot ng Con City. Matagal nang hinihintay ng bawat isa sa kanila ang sandaling ito na maganap. Matagal nang pinipigilan ng lahat ang kanilang kawalang kasiyahan sa ugali ni Juliet. Matagal na nilang gustong turuan siya ng leksyon, ngunit pinag-usapan sila ni Tyr, hindi pinahintulutan silang gumawa ng anuman tungkol sa kanya. Dahil dito, medyo hindi kaaya-aya ang grupo ng mga bigwig na ito na nakasanayan ng magbigay ng mga order. Ngunit ngayon, dumating na sa wakas ang pinakahihintay na pagkakataon. Malinaw na gustong ipakita ang lahat ng kanilang kapangyarihan, ipinadala nila ang lahat ng kanilang mga tauhan sa hotel. Juliet, napakataas ng tingin mo sa sarili mo, hindi ba? Ang iyong pamilya Jones mula sa Strego City ay napakalaki, tama? Isang first-class Southern gentry. Haha, ibalik mo ang malalaking taba mo sa Strego City kung gusto mong magpakita ng yabang. Ang Con City ay hindi ang lugar para sa iyo upang ipakita ang off. Okay. Bahagyang tumango lang si Tyr at hindi na umimik. Bagamat mas magulo ang eksena kaysa sa inaasahan niya, ito ay maaaring maging malaki o umuwi.
Sa sandaling iyon, ilang SUV ang huminto. Dumating na ang mga miyembro ng Wolf's Den. Ang parehong tuloy-tuloy na pagbati ay umalangaw-ngaw mula sa grupo, Kuya Tyr, Kuya Tyr. Lumingon si Tyr para tignan isa-isa ang mga Wolf's Den members sa tabi niya. Ngayon ang araw para ipaghiganti ninyong lahat si Sheldon Hayes. Kung may gusto kang gawin, ikaw mismo ang gumawa, sabi niya. Naghanda si Max Cheever ng mga itim na suit para sa kanilang lahat. Bawat suit ay may kasamang puting bulaklak sa kanilang mga dibdib. Lahat ay naglabas ng aura ng solemnity. Nais nilang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang kapatid gamit ang kanilang sariling mga kamay. Nilinggan ni Tyr ang hotel. Tinundan ng tingin niya ang kabuuan ng gusali hanggang sa presidential suite ni Juliet. Bahagyang pumipintig ang kanyang mga templo. Tumakaway ang kanyang malaking kamay sa grupo, sinabi niya, sumunod ka sa akin. Biglang gumalaw ang lahat. Tulad ng isang madilim na ulap na gumagalaw sa kalangitan, ang kadiliman ay bumaba, na sumasakop sa buong hotel. Ang malaking kaguluhan na itinanghal ni Tyr ay hindi isang gawa para sa bluff, o isang sadyang palabas. Bagamat ang namatay ay siyam na numero ni Wolf's Den, sa paningin ni Tyr, lahat sila ay kapatid niya, anuman ang kanilang ranggo. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay isa sa 5 hari, bahagi ng 18 general, o isang ordinaryong miyembro lamang ng Regal Palace o Wolf's Den. Ito ay higit pa sa pagkamatay ni Sheldon. May kinalaman ito sa ugali ni Tyr sa kanyang mga kapatid. Namatay ang kanyang kapatid, at tungkulin ni Tyr na talunin ang kanyang mga kaaway. Tulad ng ginawa niya kay Shadow Totem 3 taon na ang nakakaraan, palagi niyang pinapawi ang kanyang mga kaaway sa mundong ito. Ang mga kapatid ni Tyr ay hindi nagagalaw. Kung sino man ang maglalakas loob na maglagay ng isang daliri sa kanila, ang kaaway na iyon ay tiyak na mamamatay. At sa sandaling ito, si Tyr ay hindi kapani-pani walang galit na galit. Isang kayaig ng itim ang bumaha patungo sa hotel tulad ng papasok na tubig. Ang hotel ay malapit nang lumubog sa madilim na puwersang ito. Beep, 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 beep. Ngunit sa sandaling ito, isang kotse na may opisyal na plaka ng lisensya ay galit na bumusina at sinubukang magmaneho hanggang sa Tyr. Sa kalagitnaan, hindi na makagalaw ang sasakyan dahil napakaraming tao ang hamarang sa daan at napilitang huminto. Bumaba sa sasakyan si Ian at ilang mga pinuno at tumakbo patungo kay Tyr at sa iba pa, pawang-pawisan. Tyr, stop. Are you crazy? May balak ka bang mag-alsa? Sigaw ni Ian. Nasa ilalim ng proteksyon ko si Miss Jones. Kung maglakas loob kang hawakan siya, ibig sabihin ay lumalaban ka sa mga awtoridad. Gusto mo ba talagang pigilin? Mas mabuting ipakalat mo na ang karamihan. Habang sinisigawan ni Ian si Tyr, napatingin siya kay Drake at sa iba pa. Drake Tucker, Zachary Smith, Jade Laurel. Anong ginagawa nyo? This is ridiculous. Stop around. Kayong lahat ay mga natitirang negosyante ng Con City, hindi mga gangster. Gusto mo bang sumama kay Tyr? Ilipat ang iyong mga tao sa kanilang mga puwit. Ilipat ito. Gusto mo bang masira ang mga taon ng iyong pagsusumikap? Tingnan mo kung ano ang ginawa mo, ano ang lahat ng ito. Ang grupo ng mga tao ni Ian ay 12 metro lamang ang layo mula sa Tyr. Lahat sila ay mga nangungunang pinuno ng lungsod. Lahat ng mga taong dinala ni Drake ay hindi sila nang ahas na pigilan. Gayunpaman, nang si Ian at ang iba pa ay 6 o 7 metro lamang ang layo mula sa Tyr, ang grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den na pinamumunuan ni Matthew Collins ay walang humpay na hamarang sa kanilang daan. Anong ginagawa nyo? How dare you block my way? Hindi makapaniwalang tumitig si Ian kay Matthew at sa grupo niya. Naramdaman niya na ang mga taong ito ay uri ng mga walang batas. Get out of my way. Hindi mo ba kilala kung sino ako? I don't care who you are. Kahit ang Diyos mismo ay hindi natin mapipigilan na ipaghiganti natin si Sheldon. Kung ipipilit niya, kailangan nating bugbugin. Ano? Nagsalubong ang mga kilay ni Ian. Hindi niya inaasahan na may grupo ng walang takot na hayop si Tyr sa ilalim ng kanyang utos. Tumayo kayong lahat, sabi ni Tyr. Pagkatapos, inutusan niya si Matthew at ang iba pa na tumabi at gumawa ng paraan para kay Ian at sa iba pang mga pinuno. Pawis na pawis, gumawa ng malaking hakbang si Ian patungo kay Tyr. Tyr, you can't do as you like with this matter. Juliet is the eldest daughter of the Jones family of Strego City. If you dare to do anything, the consequences will be unthinkable. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Tyr at umiling.
Kung ano man ang kahihinatnan nito, ako, si Tyr Summers, ang mag-isa. Dapat mamatay si Juliet ngayon, tapos na ang diskusyon. Kabanata 518. Ang tanda ng guro ng Regal Palace. Si Ian Lawson ay naghanda ng talumpati para kay Tyr Summers. Inaasahan niyang mahikayat si Tyr na magbago ng isip sa pangangatwiran. Pagkatapos, sana, ikalat ni Tyr ang lahat ng mga taong ito na nagtitipon sa hotel. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tinawag ni Tyr ngayon ay pawang mga bigwig ng Con City. Maging si Tyr mismo ay napaka-impluential sa lungsod. Kaya naman, ayaw ni Ian na magkaroon ng stalemate sa kanila. Nais niyang iwasan ang pagtawag sa puwersang militar upang madaig sila maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ngunit ang mga unang pangungusap na lumabas mula kay Tyr ay wala siyang pagpipilian. Malinaw na tumanggi si Tyr na magsalita, at ang reaksyong iyon mula sa kanya ay nagpadilim ng ekspresyon ni Ian. Tyr, huwag mo na akong pahirapan, sabi ni Ian na nakakunot ang noo. Ikaw ang nagpahirap sa akin noong una pa lang, sagot ni Tyr, verbally counter-attack Ian. Ipinagpatuloy niya, wala akong sinabi nang isuko mo ang sentro ng lungsod kapalit ng pamumuhunan ng pamilyang Jones. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Jones ay isang first-tier Southern gentry. Napakagandang bagay para sa kanila na makapag-invest sa Con City. Para sa kadahilan ng iyon lamang, wala ako gaanong sinabi. Ginawa ko ang lahat sa pamamagitan ng libro, at hindi ako naghanap ng gulo kay Juliet Jones. But great leader, Juliet has crossed a line. She even sent someone to kill my people. Not to mention, inagaw din niya ang vice president ng Autumn Field Group. You can't make me hold back after all that. It's ridiculous. Sumagot si Ian, lubos akong ikinalulungkot tungkol sa nangyari sa Autumn Field Group. Ngunit nagpadala kami ng mga tao upang imbestigahan ang kasong ito. Kung bibigyan mo kami ng karagdagang oras, tiyak na bibigyan ka namin ng paliwanag. And Tyr, don't you think it's absurd? Why would Miss Jones kill your people from Autumn Field Group for no reason? Don't you think there's some kind of misunderstanding? Umisi si Tyr. Great leader Ian, minsan, itong mga young masters and ladies mula sa mayayamang pamilya ay hindi na kailangan ng dahilan para pumatay. Kung may hindi pagkakaunawaan man o wala, malalaman natin kaagad. Pero Tyr. Stop it, putol ni Tyr. His tone had turned icy cold. Sabi ko, dapat mamatay si Juliet ngayon, tapos na. Habang ipinapahayag ni Tyr ang kanyang paninindigan, naglabas siya ng isang token sa kanyang bulsa at inilagay sa kamay ni Ian. Ano ito? Tanong ni Ian na nalulula sa pagtataka. Sa kanyang kamay ay isang dark golden token na may nakaukit na matingkad na gintong dragon sa likod. Ang mga salitang Eagle Palace ay nakasulat sa ibabaw ng dragon. Dalawang salita ang nakasulat sa harap ng token, Palace Master. Nalanghap ni Ian ang malamig na hangin. Ang Palace Master ng Regal Palace. Sagot ni Tyr, ito ang token ng Master ng Regal Palace. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin nito, maaari mong tawagan ang iyong mga nakatataas. Kung hindi rin sigurado ang iyong mga nakatataas, maaari silang tumawag muli sa kanilang mga nakatataas. Tyr, ikaw. Nahulaan ni Ian. Sabi ni Tyr, dakilang pinuno Ian, alam kong mahirap para sa iyo ngayon. Pero, hangga't tumawag ka sa teleponong iyon, naniniwala ako na makakalaya ka sa dilema na ito. Kailangan mo ng puhunan, di ba? Kayang ibigay ng Regal Palace iyon. Kahit gaano pa kalaki ang namuhunan ng pamilya Jones, ako, si Tyr, ay kayang mag-invest ng 10 beses o kahit 100 beses pa kaysa sa kanila. Kung gusto mo, maaari kong ilipat ang punong tanggapan ng Regal Palace papuntang Con City. Pero, dapat mamatay si Juliet. Tapos na si Tyr magsalita. Tumalikod siya at naglakad patungo sa hotel. Natigilan si Ian ng ilang segundo habang nakatingin sa token ng master ng Regal Palace sa kanyang kamay. Tinubukan niyang habulin si Tyr, pero pinigilan siya ng 2 Wolf's Den member sa tabi niya. Ang mga miyembro ng Wolf's Den na ito ay naglabas ng ilang uri ng pag-alit na aura. Pinigyan nito si Ian ng mga kilabot. 2 sa mga nasasakupan ni Ian ang nakiusap sa kanya, dakilang pinuno, ano ang dapat nating gawin ngayon? Huminga ng malalim, nilabas ni Ian ang kanyang phone. Hindi nagtagal, nakausap niya ang kanyang superior sa Prime City sa telepono, pinaalam sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon at sadyang binanggit ang Regal Palace.
Matapos marinig iyon, napagtanto ng kanyang superior ang kabigatan ng sitwasyon. Siya rin ay hindi alam kung ano ang gagawin at kinailangan niyang kumonsulta sa kanyang mga nakatataas. Makalipas ang halos 1 minuto, tumunog ang phone ni Ian. Ang papasok na caller ID ay hindi isang opisyal na numero ngunit isang natatanging numero ng telepono na may 6 na digit lamang. This is, ungol ni Ian, simula sa caller ID. Nalanghap niya ang malamig na hangin sa lugar. Isang 6 na digit na numero ng telepono, narinig na niya ito noon pa. Well, hindi niya eksaktong narinig ang tungkol dito, ngunit mayroong isang espesyal na file na naipasa sa lahat ng lokal na pinuno ng lungsod. Nangangahulugan ang pagtanggap ng tawag mula sa numerong ito na ang usapin ay tumaas sa isang pambihirang antas. Isang espesyal na departamento ang kukuha sa kaso, at lahat ay dapat makipagtulungan sa natatanging departamentong ito. At ang departamentong ito ay 6 na pintuan. Hindi inaasahan ni Ian na ang bagay na ito ay direktang magpapa-alerto sa maalamat na 6 doors. Sa pangkalahatan, gumaan ang loob niya sa mga pangyayaring ito. Tinagot niya ang tawag sa magalang na tono, "Hello. This is Ian, the great leader of Con City. Please go ahead." Isang makapal at firm na boses ang tumunog mula sa kabilang panig ng tawag, "Hello, great leader Ian, this is Green Dragon from 6 doors. From now on, we will fully take over this matter regarding tier. You may leave now." Green Dragon ng 6 na pintuan. Hindi sigurado si Ian sa eksaktong ranking ng Green Dragon, ngunit sa paghusga sa kanyang pangalan, tiyak na napakalakas niya. Maliwanag na mas nakaka-relax si Ian kasunod ng tawag sa telepono. Ayaw niyang ma-stuck sa dilema. Kung tutuusin, hindi man lang niya ito pinansin. Okay. Simple at diretsong sagot ni Ian. Pagkababa niya ay agad siyang umalis sa lugar. Great leader, ganun na lang ba tayo aalis? Natarante ang iilan sa mga nasa likod niya. Ano ang tungkol sa kaganapan? Whatever. Isang tawa ang pinakawala ni Ian. May isang espesyal na departamento na kukuha sa insidente. Iniligtas nila kami ng maraming gulo. Pero, solusyonan kaya nila? Tumanggo si Ann. Kung ang usapin na ito ay hindi man lang malutas ng 6 doors, sa tingin mo kaya natin itong lutisin. Pagkasabi nun ay hindi na umimik si Ian. Mabilis siyang umalis na parang nagtatago sa Diyos ng mga salot. Kasabay nito, sa rooftop ng isang 66 na palapag na skyscraper. Umihip ang malamig na hangin patungo sa Green Dragon na nakatayo ng tuwid sa gilid ng rooftop. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Isang simpleng poster na nagbigay ng maringal na aura. Matalim ang kanyang mga mata na parang lawin. Diretso ang tingin niya sa walang hangganang dagat na nasa harapan niya. Ang dagat ay umaalingaw-ngaw, ngunit ito ay kalmado mula sa malayo. Ang abot tanaw ay umaabot sa malayo na parang hinahawakan ang langit. Ang Green Dragon ay nakatayo doon ng medyo sometime. May kung anong ideya ang namumuo sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang oras, biglang pumikit ang Green Dragon at huminga ng malalim. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay humagalpak siya ng tawa. Ang Regal Palace ni Rain. Kabanata 519. Siya na humaharang sa daan ay magdurusa ng kakilakilabot na kamatayan. Mula sa isang lugar sa likod ng rooftop, isang lalaking nakaitim na suit ang naglakad patungo sa Green Dragon. Ang lalaking ito ay naglabas ng espesyal na aura. Boss, dahil kinuha na ng 6 doors ang kaso ng Tear Summers, hindi ba dapat gawin natin ito ngayon? Gusto mo bang ipaalam ko sa mga humahawak ng 6 doors sa Riverdale? Maaari silang pumunta doon at hawakan ang bagay. Pinaling ni Green Dragon ang ulo sa lalaking nakaitim. Deal with it, how? Sa pagpapadala sa mga tao natin para pigilan si Tear. Ano sa tingin mo? May kakayahan ba sila sa ganoong bagay? Pero, kinuha na namin ang kaso. Sabi nung lalaki. Oo, kinuha. Wala kaming gagawin tungkol dito, sagot ni Green Dragon. Nataranta ang lalaki. Walang gagawin. Tama, sabi ni Green Dragon. Let Tear have his way. Huwag kang mag-alala, hindi siya mag-uudyok ng anumang gulo. Kahit gawin niya, kami. 6 na door, ang mag-aalaga nito para sa kanya at pipigilan ang bagay sa pamamagitan ng puwersa. Nagpahayag ng pagtataka ang lalaking nakaitim, Boss, bakit natin ito ginagawa? Bakit kailangan mong panasan ang kanyang mga dumi ng ganoong kalawak? Tumawa si Green Dragon, saka muling humarap sa karagatan.
Mataimtim niyang tiningnan ang kanyang nasasakupan at sinabing, kailan ko pa kailangang ipaliwanag sa iyo kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Nagulat, nagmamadaling tumango ang lalaking naka-black suit, got it, boss. Samantala, bumalik sa Con City. Pinalibutan ng libu-libong lalaki ang hotel. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa lungsod. Ngunit ang mga opisyal ay nakipagtulungan sa Six Doors. Sinabi nila na ang tinatawag na siege ay itinanghal dahil sa paggawa ng pelikula. Isang profesional na crew ang inimbitahan sa hotel. Kinailangan nilang iset up ang lahat na parang isang aktwal na TV drama filmang ang nagaganap. Mula sa loob ng hotel, nakita ni Juliet Jones ang mga paggalaw na nagaganap sa labas. Tinubukan niyang gumawa ng ilang mga tawag sa telepono, ngunit lahat ng mga signal ay naharang. Nakatayo si Juliet sa harap ng bintana, hawak ang isang tasa ng kape sa kanyang kamay. Pinagmamasdan niya ang kahindik-hindik na eksena sa labas na walang bakas ng tensyon sa kanyang mukha. Sa tabi niya, sinabi ni Jaren, "My lady, I advised you not to mess with that tear. Now, we're surrounded. This level of mayhem could not be achieved by you even back in Strego City." Ibinaba ni Juliet ang kanyang tasa ng kape at tumingin sa monghe. "I did, indeed, underestimate him. Jaren, these people are coming for us," mahinahon niyang sabi. "My lady, tatakpan kita at ilalabas kita dito." Isang malakas na aura ang lumabas mula kay Jaren. Handa niyang isugol ang sarili niyang buhay alang-alang kay Juliet. Gayunpaman, umiling si Juliet. "I can't leave. There are thousands of people out there. They have the hotel surrounded." Dahil siguro dinala ni Tyr ang mga tao niya dito, bumaba na tayo at salubungin sila. Sa oras na ito, sa grand lobby ng hotel. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang sumugod palabas ng hotel. Ang mga taong ito ay pawang mga bodyguard na inatas ang lihim na bantayan si Juliet. Para sa isang first year na marangal na babae na tulad niya, bilang karagdagan sa mga personal na master ng labanan tulad ni Jaren, palaging marami pang mga tao ang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga anino. Ang mga taong ito ay hindi palaging nagpapakita sa harap ni Juliet, ngunit sila ay lilito kung siya ay nasa problema. Mula sa ikalawang pagkakataong ito, ang lugar na ito ay kabilang sa pamilya Jones ng Strego City. Ang mga maglalakas loob na manghimasok ay papatayin sa paningin. Kahit na sa ganoong sitwasyon, pinanindigan pa rin ng mga bodyguard ng pamilya Jones ang kanilang kataasan. Naisip nila na sa pagsasabi ng pangalan ng pamilya Jones ng malakas, magagawa nilang takutin ang mga tao, na magiging dahilan upang umatras si Tyr at ang iba pa. Ngunit, nagkamali sila, tulad ng mga malalaking shot mula sa mga nakaraang lungsod, na minamaliit ang mga tao mula sa mga lungsod sa antas ng prefecture at inisip ang kanilang sarili na makapangyarihan bilang Diyos. Ang grupong ito ng mga bigwig ng Con City ay hindi katulad ng iba. Dalubhasa sila sa pagtapak sa Diyos, dahil ito ang forbidden land of God. "Go for yourself, Jones family." Napaungol ng malakas si Matthew Collins. Pag-charge sa lobby gamit ang isang lunge, naghagis siya ng suntok na puno ng explosive power. Diretso ang suntok na iyon sa bodyguard ng pamilya Jones na nagsalita kanina. Pinalipad siya ng puwersa ng ilang metro paatros. Isang bibig ng dugo ang bumulwak nang siya ay lumapag. Siya na humaharang sa daan ay magderones ng kakilakilabot na kamatayan, pahayag ni Matthew. Pagkalabas ng mga katagang iyon sa kanyang mga labi ay tinapakan ni Matthew ang dibdib ng lalaki. Isang masakit na sigaw ang pinakawala ng lalaki. Ang kanyang dibdib ay sumabog sa nag-iisang padyak na iyon. Ang iba sa hall ay tulala. Tinitigan nila ang eksenang ito na may nakakatakot na mga tingin. May kakayahan ba ang isang tao sa ganitong uri ng bagay? Masyadong madyugo at marahas. Ang makapangyarihang saloobin na hawak ng mga bodyguard ng pamilya Jones kanina ay naglaho sa isang iglap. Napalitan na ito ng dilema, dapat ba silang lumaban o tumakas? Kung patuloy silang mananatili dito, malamang na mapunta sila sa kanilang kasamahan. Kung pipiliin nilang umatras, sila ay parurusahan ng pamilya Jones. "Umalis ka na." Umungol ulit si Matthew. Umalangaw-ngaw ang buong lobby sa kanyang nakakabinging dagandong. Sa huli, ang mga bodyguard ng pamilya Jones ay hindi nang ahas na lumipat ng isang hakbang paatros. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagtatrabaho sa pamilya Jones. "Pinabalaan ka namin muli. Kami ay mula sa pamilya Jones ng Strego City. Ang unang tier Southern Giants.
Bago pa niya matapos ang mga salitang iyon, mahigit 20 miyembro ng Wolf's Den ang dumagsa patungo sa mga bodyguard ng pamilya Jones. Tila ay sumulong sa eksaktong parehong paraan na kanilang sinisingil patungo sa Wolfpack sa panahon ng kanilang pagsasanay sa Max Cheever. Boom! 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 Nalalapit na ang labanan. Ang mga bodyguard ng pamilya Jones ay hindi pa handang lumaban. Gayunpaman, ang mga kamao ng mga miyembro ng Wolf's Den ay sumasabog na sa kanila. Bawat isa sa kanila ay lumaban ng walang ingat. Ang bawat galaw na ginawa ng mga miyembro ng Wolf's Den ay sinadyang pumatay. Hindi ito mga ordinaryong mandirigma. Ang lahat ng mga lalaking ito ay galit na mga hayop. Napuno ng hiyawan ang lobby. Pakiramdam ni Drake at ng iba pa ay namanhid ang likod ng kanilang mga ulo habang nasasaksihan nila ang ganoong impyerno. Kailan nagilin ang si Tyr ng ganitong grupo ng mga agresibo? Mahigit sa 100 ng mga bodyguard ng pamilya Jones ang lahat ay bumagsak sa isang pool ng dugo sa wala pang 1 minuto. Iilan pa lang ang nakakatayo, pero natakot sila ngayon. Pagkatapos, tuluyang bumaba sina Juliet at Jerian. Isang bangkos ng walang kwentang basura. Lahat kayo, lumayas kayo sa harapan ko, bulalas ni Juliet. Ang ilang natitirang bodyguard ay nagmamadaling umatras sa gilid. Ikaw ba si Juliet? Sabay-sabay, lahat ng miyembro ng Wolf's Den ay nakatitig kay Juliet, tulad ng isang grupo ng mga lobo na nakatingin sa isang tupa. Deal! Malakas na sigaw ni Matthew. Itinaas niya ang kamao na kasing laki ng martilyo at hinampas ito kay Juliet. Si Matthew ay isang prangka na lalaki na walang pakialam kung si Juliet ay lalaki o babae. Isang isip lang ang gumugulo sa kanyang isipan, dapat niyang patayin ang babaeng nasa harapan niya at ipaghiganti si Sheldon Hayes. Kabanata 520. Hindi pagkakaunawaan. Isang segundo bago dumapo ang kamao ni Matthew Collins kay Juliet Jones, humarap sa kanya si Jeren para harangan ang tama. Inunat niya ang kamay at saglit na hinawakan ang kamao ni Matthew. Ano? Kumunat ang noo ni Matthew. Pakiramdam niya ay dumapo ang kanyang kamao sa ulap ng bulak nang subukan niyang itulak muli, na pagtanto niyang kalahati ng kanyang kapangyarihan ay hinigop ng monghe. Pinipigilan siya nitong sumulong. Ilang sandali pa, itinutok ni Jeren ang kanyang kamao sa isang palad at itinulak ito kay Matthew. Isang popong sound lang ang narinig, saka ang napakalaking katawan ni Matthew ay talagang napilitang tumalbog ng ilang hakbang sa palad ng monghe. Ano? Lahat ng mga miyembro ng Wolf's Den ay nagulat sa eksena. Ilang sandali lang ay sumugod sina Stephen Cole, Jamie Sonder, at ang iba pa patungo kay Jerian. Desperado silang lumaban. Ang bawat galaw ay isang killing move. Samantala ang mga galaw ni Jeren ay kabaligtaran. Gumamit siya ng mga malalambot na galaw upang madaig ang kanilang mga matitigas na pag-atake, sunod-sunod na pinipigilan ang mga galaw ni Stephen, at pinipilit silang umatras. Tila wala sa mga miyembro ng Wolf's Den na naruroon ang katapat ng monghe sa one-on-one na labanan. Sabay tayong lumaban, sabi ni Stephen, na nagpakawala ng mahinang dagandong. Sa isang segundo, maraming miyembro ng Wolf's Den ang sumugod kay Jerian. Nagawa ng monghe na manatiling kalmado at matyaga. Nagawa niyang talunin ang bawat galaw ng mga ito, ngunit napakaraming miyembro ng Wolf's Den. Hindi nagtagal, natalo siya. Ang kanilang mga kamao ay dumapo sa katawan ni Jeren na parang bagyong nagdulot ng matinding sugat sa kanya. Gayunpaman, pinrotektahan niya si Juliet Jones na parang anghel na tagapag-alaga. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi siya handang umatras kahit isang hakbang. Nang malamang matatalo na ang monghe sa laban, sa wakas ay sumigaw si Juliet, tumigil kayong lahat. Ngunit, nakinig lang sa utos ni Tyr ang grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den. Hindi naging posible para sa kanila na mag-react sa mga hinihingi ni Juliet. Patuloy pa rin ang labanan, at umaagos ang dugo sa bibig ni Jerian. Galit at balisa si Juliet. She stared at Tyr and said in an icy tone, Tyr, give me a reason. Bakit mo ako pinupuntirya? Dahil lang sa binili ko ang kapirasong lupa na iyon sa Westgate Plains. Gusto mo akong patayin dahil doon. Kung ganoon nga, bakit hindi mo na lang ibuhos ang loob mo noong huling pagkikita natin? Medyo natarante si Tyr. Umabot na sa kritikal na yugto ang kaganapan, ngunit nagpanggap pa rin si Juliet na hindi maintindihan ang sitwasyon. Pumunta ba ako, Tyr, dito ngayon dahil lang sa lupain na iyon sa Westgate Plains?
Kung hindi mo ako ginulo sa pamamagitan ng pagkuha sa monghe na iyon na pumunta sa Autumn Field Group para patayin si Sheldon Hayes at kidnapin si Joseph Cie, gagawin ko, have made such a fuss today. Isip ni Tyr sa sarili. Pasigan niyang sinabi, Juliet, itigil mo na yung pagpapanggap mo, please. Umabot na sa ganitong yugto ang mga bagay. Kailangan mong pagbayaran ang buhay ni Sheldon at ibalik sa akin si Joseph. Si Juliet, gayunpaman, ay napakunot ng noo. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Tyr, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sino si Sheldon? Saan galing itong si Sheldon? At itong Joseph na sinasabi mo, anong ibig mong sabihin? Stop pretending, sabi ni Matthew sabay swing ulit ng kamao kay Juliet. Si Jaren ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay ng iba pang miyembro ng Wolf's Den. Hindi na niya kayang protektahan si Juliet. Pinadala mo itong monghe sa Autumn Field Group para kidnapin si Winifred. Pero wala siya, kaya pinatay niya si Sheldon at banihag si Joseph. Ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang malagim na kamatayan, deklara ni Matthew. Lalapit na sana ang kamao niya sa katawan ni Juliet nang sumigaw ito, hindi ko ginawa. Mabilis na kumilos si Tyr. Lumuhad siya at hinawakan si Matthew sa kanyang palso. Napatingin si Matthew kay Tyr na may pagtataka sa mukha. Master, anong ginagawa mo? Tumayo ka, sabi ni Tyr. Ang kanyang tingin pagkatapos ay dumaan sa lahat ng iba pang miyembro ng Wolf's Den. Lahat kayo, tumigil kayo. Takalang tumigil ang grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den. Lahat ay tumingin kay Tyr na may pagtataka na ekspresyon, hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Kuya Tyr, anong ginagawa mo? Back off. All of you, utos ni Tyr. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay hindi nang ahas na suwayan ang utos ni Tyr. Napaatras silang lahat sa gilid. Jaren, okay ka lang? Tanong ni Juliet, agad na lumapit sa monghe at binuhat siya mula sa lupa. Siya ay puno ng dugo, at ang kanyang puting damit ay nabahira ng dugo sa ilang mga batik. I'm okay, my lady. Nagngagat ang ngipin ni Jaren. Pagamat hindi matiis ang sakit, ayaw niyang mag-alala si Juliet sa kanya. Nagawa pa rin niyang magbigay ng magiliw ng ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya, mukhang naguguluhan si Jamie Sonder at ang iba pa. Tinanong nila, Brother Tyr, bakit mo sinabi sa amin na huminto? Hindi sumagot si Tyr. Sa halip, tumingin siya kay Juliet. Ito na ang pagkakataon mo para ipaliwanag ang sarili mo. Kung ikukumpara sa dati nilang pagkikita, iba ang pakiramdam ni Juliet kay Tyr ngayon. Siya ay talagang kumilos ng mataas at makapangyarihan noon. Marahil, dahil nasanay na siya. Bilang panganay na anak na babae ng pamilya Jones, walang nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya sa Strego City. Kasabay nito, dahil ang pamilyang Jones ay isang first Southern gentry, naisip niya na igagalang sila ng buong South. Kaya naman, nang siya ay dumating sa Con City, naisip niya na si Tyr ay mangungulit din sa kanya. Gayunpaman, ang realidad ay tumama kay Juliet na parang isang sampal sa mukha. Walang sino man ang may tungkuling pasayahin ka dahil hindi mo sila pamilya. Napapaligiran ng ilang libong tao ang hotel. Maging ang dakilang pinuno ng lungsod ng Con ay walang magawa sa sitwasyong ito. At sa wakas, nabugbog ng husto si Jaren. Sa kabuuan, sa wakas ay napagtanto ni Juliet na hindi pala inutil si Tyr gaya ng iniisip niya. Sa kabaligtaran, medyo kinilabutan siya ng taong ito. Nakaramdam siya ng isang uri ng panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kahit na sinubukan ni Juliet ang kanyang makakaya upang tanggihan ang takot na ito, hindi ito nagtagumpay. Tyr, what are you trying to do? I don't know any Sheldon and Joseph. I have no idea about all this, ani Juliet. Bahagyang kumunat ang noo ni Tyr. Nagsalita siya sa malamig na boses, hindi mo aaminin. Hindi naman sa hindi ako aamin. Kaya lang, hindi ako ang may gawa ng lahat ng ito. Nasa bingit ng pagkasira si Juliet. Marahil ay dahil ayaw niyang makakusahan siya. Tyr, although ako, Juliet, ay isang babae, I dare to accept the consequences of my doings. If this thing was my fault, I would definitely admit it. But, it wasn't me. So, even if you have pinatay ko, hindi ko aaminin. Pinag-aralan ng mabuti ni Tyr ang ekspresyon ni Juliet. Given his state of devastation, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Ngunit ang mga katabi niya, gaya ni Matthew, ay hindi naniwala. Takot kang mamatay ha.
How dare you deny na pinatay si Sheldon? I'll end you now. Don't you dare deny it. Dahil lang nagpalit ng puting damit ang monghe na ito, hindi ibig sabihin na makakatakas ka dito.